Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Kumusta na po kayo? Nawa ay tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Saan man tayo naroroon, kung tayo man ay nasa ating mga bahay o tayo po ay nasa labas at nakakasama sa pagsambang ito na atin pong ginagawa. Sa umagang ito ay atin pong itutuloy ang tinatalakay ng mga iba nating kapatid na siyang nagkaloob ng mensahe ng ating Panginoon sa nakaraang 2 linggo. At ang pamagat ng ating message sa umagang ito ay Strength in Christ in the midst of crisis. Kalakasan kay Kristo sa gitna ng krisis na atin pong hinango sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos sa kabanatang 4, talatang 11 hanggang 13. Akin pong babasahin sa salitang Ingles. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things, I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. Bigyan ko lamang ng diin, mga kapatid, ang talatang 13 sa Tagalog. Ang lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Akin pong hinihiling ng bawat isa sa atin, mga kapatid, ay samahan ako sa isang panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, kami po ay nagpapasalamat na muli sa umagang ito. Kaming magkakapatid ay muling nakapagsama-sama sa online worship po na ito. At nawa, Panginoon, ay i-prepare nyo ang puso at isipan ng bawat isa sa amin, na sa amin pong pakikinig ng iyong banal na salita ay amin pong maunawaan ang lahat ng mga ito sa gabay ng banal na Espiritu. At ito ang magpapalakas sa aming buhay espiritual. Saan man kami naroroon, Panginoon, nawa, patuloy na naabot kami, Panginoon, ng inyong biyaya at ganoon na rin ang inyong pag-iingat. Nawa, Panginoon, sa lahat po ng aming ginagawa sa mga sandaling ito ay tunay na maitanghal ang iyong banal na pangalan. Patawarin po ninyo kami sa lahat po ng aming mga nagagawang pagkukulang. At nawa, ang lahat ng aming mga gagawing pagsamba sa umagang ito ay inyo pong tatanggapin. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa Wikipedia ay mayroon pong topic doon na the world today is in the midst of crisis at the impact of COVID-19 in religion. Nakalagay po doon, mga kapatid, na buong mundo ay nagsuffer. Hindi lamang po mga Kristiyano, kundi maging ang mga Buddhist, ang mga Muslim, lahat po ng religion ay naapektuhan dahil po sa pandemic na ito. At sa Amerika, nagkaroon po ng survey doon kung ano po ang naging long-term effect sa personal na religious life ng mga Amerikano. At ako po ay natutuwa na 3% lamang po yung nag-decline ng kanilang religious life. At ang sabi po dun sa survey, 19% ng mga Americans ay lalo pang lumakas ang kanilang pananampalataya. At marami rin po akong nakakausap na despite na sa mga bahay-bahay lamang ginaganap ang mga pananambahan, ay lalong tumibay ang pananampalataya ng ating mga kapatiran dito sa Pilipinas. At nagpapatunay lamang yan, mga kapatid, na bagamat dumadaan ang mga Kristiyano sa anumang pagsubok, ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos at sa Panginoong Hesukristo, ay atin pong napaglalabanan at lalo pang tumitibay, mga kapatid, ang ating pananampalataya. Ipinakita ni Apostol Pablo kung paano pong mamuhay
na matagumpay laban po sa mga pagsubok sa buhay. Maging ito man, mga kapatid, ay kagutuman, ang sabi po niya, o kaya'y kasaganaan. Pero ang ating tinatalakay sa ngayon, mga kapatid, ay yung crisis na siya nga pong nangyayari po sa ngayon. Ayon po sa statistics din, ang Pilipinas daw, ang ekonomiya po natin ay nag-shrink ng 6.5% na pinakamababa mula pa nung panahon ng Pangulong Marcos. At marami pong pamilya ang apektado sa iba't ibang sektor. Naapektuhan sila financially. At ayon din sa pag-aaral, hindi lamang po financially naapektuhan ng mga tao, kundi naapektuhan din ang emotionally. At dahil nga po sa lockdown, marami daw po yung nagbabago ang kanilang pag-uugali dahil nga hindi po sila sanay na nakukulong sa kanilang mga tahanan. Dito sa ating tinatalakay sa umagang ito, mga kapatid, na strength in Christ in the midst of crisis. Si Apostol Pablo ang siyang nagpapatunay na anuman po yung ating pinagdadaanan ay atin pong mapagtatagumpayan ang mga pangyayaring ito sa ating buhay. Ang sabi po niya dun sa 13, na siya pong ating golden verse, lahat ng mga bagay, mga kapatid, anuman po yung ating pinagdadaanan, anuman po yung ating nararamdaman sa panahon na ngayon, kahit gaano man kahirap financially, kahirap emotionally, ang sabi ni Pablo ay kaya nating pagtagumpayan ang mga ito. Bakit po? Doon sa dulo ng verse 13 ay hindi po sariling kalakasan ni Apostol Pablo. Mayroon pong nagpapalakas sa kanya. Sino ho bang nagpapalakas sa kanya? Sa mga ibang translation ng Bible, sinasabi doon na si Christ itong nagpapalakas sa bawat isa sa atin. I can do all things in Christ who strengthens me. Ibig sabihin, mga kapatid, walang iba na nagpapalakas sa atin at kaya nating gawin ang mga bagay-bagay na dapat gawin ng isang Kristiyano sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. So wala pong pwedeng magmayabang. Sa Corinthians 11 and 12, binanggit po na Apostol Pablo doon na napakarami po niyang nagawa. Pero ang sabi niya, hindi po siya pwedeng magmayabang dahil ang lahat ng mga iyon ay kanyang nagawa. Dahil lamang po doon sa ipinagkaloob sa kanya. At sinabi pa nga po ni Apostol Pablo na binigyan po siya ng tinik sa laman upang hindi po siya magmayabang. At siya po ay nanalangin sa ating Panginoon nang sabi niya kung maaari lamang ay tanggalin ang tinik sa laman na ito. Pero ano ang sabi ng ating Panginoon? Ay, my grace is sufficient for you. Ibig sabihin, kung mahina si Apostol Pablo, doon naman ipinapakita ang kalakasan ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo sa Filipos 3:7, hanggang patuloy, na ang sabi niya, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Nawalan man siya, mga kapatid, ng mga bagay-bagay. O nga, at akong lahat ng mga bagay inari kong kalugihan, dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Sa verse 9, at ako'y nasumpungan sa Kanya, na walang katwirang aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo
ang katwirangang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Ano daw po ang kapangyarihan na yon para magampanan niya? Ito ay kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya si Pablo, masasabi niya na anuman ang kanyang kalagayan, ang sabi nga niya, naranasan daw niyang managana, pero naranasan din po niyang maghirap. Pero ang sabi po niya, I can do all things. Dahil nga nasa Kanya ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ang ating pinagdadaanan, mga kapatid? Maring hindi lamang itong pandemic na ito ang ating pinagdadaanan. Maring tayo po ay may mga problemang personal. Mayroon tayong mga problema sa ating mga relasyon. Relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Relasyon sa ating mga kapitbahay. Sa ating mga kasamahan sa trabaho. Ang mga tao na nakakasalamuhan natin sa araw-araw. O mismo ang ating trabaho. Tayo po ay nagkakaproblema. Panghawakan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, I can do all things through Christ. At ang sabi nga doon, mga kapatid, na mayroong mawawala sa atin. Pero ang sinabi nga ni Apostol Pablo, inari kong kalugihan ang lahat ng mga bagay upang makita lamang ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Kaya malimit nating nakikita, lalo na nga po sa mga funeral service. Yung kanyang binanggit din sa Philippians 1:21, nang sabi, for me to live is Christ, and to die is gain. Nang pamumuhay kay Pablo ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang nakikita ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay at upang maipahayag niya ang ating Panginoong Hesus sa iba't ibang dako sa pamamagitan po ng kanyang pamumuhay. So, kina-challenge ko po ang bawat isa sa atin ngayon. Mayroon po tayong kalakasan. Ito po ay hindi po natin sarili, mga kapatid, kundi ito ay nanggagaling doon sa ating Panginoon, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung ikaw ay down na down sa mga sandaling ito, na parabang ikaw ay ang buong mundo ay pasan mo. Tayo man po ay nagsasuffer financially. O kaya nawalan tayo ng trabaho. O kaya meron po tayong mga nawala na mahal sa buhay. Dahil doon sa kalakasan na sinasabi ng Apostol Pablo na mayroon tayo dahil nung tinanggap natin ang ating Panginoon, nasa atin na rin po ang Panginoon. Kaya po nating pagtagumpayan ang lahat ng mga ito. At nawa, mga kapatid, ay lalo pang napalakas ang ating pananampalataya sa umagang ito. Ang mundo ay nasa gitna po ng pandemic at hanggang sa ngayon ay wala pa po, hanggang nasa testing stage pa lamang yung bakuna na sinasabi nila na makakasolve po sa pandemic na ito. Pero wag po tayong matakot, wag po tayong mag-worry. May kalakasan po na mayroon po sa atin. Walang iba yan kundi ang kalakasan na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay muling manalangin. Amang Diyos, muli kaming lumalapit sa iyo na nagpapasalamat. Nawa sa ilang sandali na amin pong pinakinggan ang iyong mga banal na salita. Napagkalooban kami ng kalakasan na nanggagaling sa inyo. Dahil katulad po ng sinabi ng Apostol Pablo, magagawa namin ang lahat ng mga bagay dahil sa Panginoong Hesukristo na nagpapalakas po sa amin. Yes, Lord God, meron man kaming mga suliranin, mga problema, mga kabigatan, mga dinadala. Lord, alam namin na sa pamamagitan po ninyo
kaya po namin mapagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Yes, Lord God, nawa, na-bless po kami sa inyong mga salita sa umaga nito. At ito ang lahat ng aming dinadalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.